Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa anumang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Campbell Hatton kontra James Flint, na kung saan sa kanilang bakbakan po nakataya ang BBBOFC Central Area Super Lightweight title. Kasalukuyan yan na hawak ni James Flint. So sa makatuwid, magsisilbing challenger si Campbell Hatton sa bakbakan na ito. At ang kanilang fight schedule ay sa Marso 23 taong kasalukuyan. Doon po gaganapin ang bakbakan sa Sheffield Arena, Sheffield, United Kingdom. Ang kanilang bakbakan naman ay magsisilbing isa sa undercard sa Dalton Smith kontra Jose Cepeda. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Isama natin ang comparison dahil doon pa po lamang sa ating comparison. Malaki pang posibilidad na magkakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo dito sa naturang bakbakan. Dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang na alamin natin ang kunting mga background dito sa magkabilang panig bilang referensya mula sa kanilang physical na appearance, experience sa laban, maging ang kanilang skills o galawan. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share para po sa mga boxing fans na walang sawang sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports speech kung wala rin po kayo mga idol. So simulan na nating alamin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ng challenger na si Campbell Hatton. Mga kaibigan, ang boksingerong ito bilang isang professional boxer may impresibong kartada po. 14 wins with 5 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad 23 anyos at ang height 5 foot and 6 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 35.71%. Last fight, Oktubre 21, 2023, Jamie Sampson, na kung saan ay panalo lamang nitong si Campbell Hatton ang laban by disqualification. Pagdating sa karanasan nitong si Campbell Hatton, sinuri ko po ang mga record sa amateur fights, wala po ang pangalan ni Campbell Hatton. So, dadako tayo sa uri ng kanyang mga kinalaban dito sa professional boxing na kung saan nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. At nangunguna ang isang veterano na si Michael Dufek, Tom Ansel, at idagdag natin ang last fight niya kay Jamie Sampson na kung saan po mga kaibigan, doon natin nakikita na may kakulangan pa pagdating sa depensa, sa adjustment, itong si Campbell Hatton na kung saan dapat sa kanyang or dapat niyang punuan mga kaibigan. Sa skills na taglay-taglay ni Campbell Hatton, boxer puncher, pressure fighter style, malimit natin makikita sa kanya, malimit umabante ito. Willing sa brulan, uto-tuto na bakbakan, so brawler style, malimit din natin makikita ito kay Campbell Hatton. May counter punching ability or style, may defensive style din po ang batang ito. Agresibo na pagkaboksingero si Campbell Hatton, taglay ang volume sa pagbato ng mga suntok, katawan o mukha. Ngunit pagdating sa depensa at adjustment, yun ang kanyang mga kakulangan. Ang pinakadepensa lamang ni Hatton ay ang waving, head movement, at nakataas yung kanyang mga kamay para idepensa sa kanyang pangapo mga kaibigan. Sa panig naman ni James Flint, na kung saan kasalukuyang kampiyon na may hawak sa BBBOFC Central Area Super Lightweight title, ang boksingerong ito may impresibong kartada po na 13 wins with 3 wins coming by way of knockout. May isang talo at may 2 tabla. Sa kanyang nag-iisang talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. May edad 26 anyos. Pagdating sa kanyang height and reach mga kaibigan, wala po sa kanyang record. So, dadako tayo sa pag-i-estimate. Sa tingin ko nasa 5 foot and 6 inches or 5 foot and 8 inches. Na kung saan ang kanyang stance ay orthodox, knockout ratio 23%. Last fight ng boksingerong ito, Oktubre 21, 2023, Adam Sercar, panalo by unanimous decision itong si James Flint. Pagdating sa eksperyensya o karanasan ng boksingerong ito, noong 2021 po, lumalaban ito sa welterweight division, kinalaban niya si Don Hunt, na kung saan nakataya ang bakanting BBBOFC Area welterweight title, na kung saan natalo siya sa kanong pagkakataon by unanimous decision. At noong Marso 18, 2023, napalaban siya kay Joe Garside. Nakataya naman ang vacant BBBOFC Area Super Lightweight title kung saan panalo sa pamamagitan po ng technical knockout itong si James Flint. Oo,
sa ika-10 round po mga kaibigan. Sa skills naman na taglay-taglay ni James Flint, boxer puncher din po ito, na kung saan po pressure fighter style, malimit niyang ginagawa yan, defensive willing sa brulan o tututong na bakbakan, malimit din natin makikita sa kanya yan, defensive style, backpedal na kung saan ginagamit ang ring, may counter punching style din po ito. Take note, may pagka-agresibo din itong si James Flint, na kung saan mga kaibigan may pabugso-bugso itong pagsugod na nagpapakawala ng mga kombinasyon taglay, ang dami ng suntok, timing at accuracy, footwork in and out din po mga kaibigan. At isa sa kakulangan naman itong si James Flint, hindi ito mahigpit sa depensa, kumakain din ito, tumatanggap din ito ng mga suntok, na kung saan po mga kaibigan, masasabi kong idinadaan lamang niya sa tibay. So may tibay ang dalawang maglalaban dahil una, natatalo lang sa puntusan si James Flint, si Campbell Hatton naman wala pang talo. Na kung saan hindi rin naman mahigpit pagdating po sa depensa. May tibay. Ibig sabihin, hindi lahat ng pagkakataon matibay mga kaibigan. So dadako na tayo sa ating comparison sa naturang bakbakan. Pagdating po sa edad, pareho na sa prime ang dalawang maglalaban. Sa height and reach advantage, wala po akong masasabi kung sino ang mas matangkad. Pero kaunti lamang po ang diferensya. Either matangkad si Hatton ng kaunti or itong si James Flint mga kaibigan. Ngunit pagdating sa knockout ratio, nakakalamang po si Campbell Hatton. Knockout ratio nito ay 35.71%. Mayroon lamang 23% knockout ratio itong si James Flint na kanyang makakalaban. Ngunit pagdating po dito sa kanilang karanasan, para sa akin mas nakakalamang sa karanasan si James Flint. Ngunit hindi naman po masyadong napag-iiwanan itong si Campbell Hatton dahil may mga nakalaban na rin ito na mga veteranong boksingero at parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Pagdating naman sa kanilang skills, parehong boxer puncher, parehong may pagka-agresibo ang dalawang maglalaban at parehong volume puncher po mga kaibigan. Sa mga tuwid, isang magandang bakbakan na ito na kung saan masusubok ang kakayahan ni Campbell Hatton maging ang sa panig naman ng kasalukuyang may hawak po sa titulo ng BBBOFC Central Area Super Lightweight title na si James Flint po mga kaibigan. Magandang bakbakan po ito dahil hindi po magkakalayo ang kanilang mga galawan. So, ngayon, kung sino ang yamado, 50-50. Bakit? Lamang nga sa karanasan si James Flint, pero lamang naman sa power si Campbell Hatton. Prediction ko sa bakbakan, Campbell Hatton by split decision or unanimous decision. Bagamat hindi kilalang knockout artist itong si Campbell Hatton, posible din siyang makakakuha ng knockout dyan. Siguro sa mga later rounds, yung kanyang mga body shot, kung yan ang umipikto po mga kaibigan. Dahil hindi ko pa sa mukha matibay itong si James Flint iwan ko lang sa katawan na kung saan yun ang malimit na binibira ni Campbell Hatton sa kanyang mga laban mga kaibigan. Sa panig naman ni James Flint, dahil sa 50-50 ang ating comparison, hindi kagulat-gulat kung sakaling manalo sa puntusan si James Flint gamit ang kanyang karanasan, ang kanyang pagka-boxer puncher, ang kanyang pagka-agresibo, ang kanyang pagka-volume puncher. At hindi rin po kagulat-gulat kung sakaling makakakuha din ng panalong knockout itong si James Flint dahil for the first time lamang si Campbell Hatton mapapalaban sa 10th round of professional boxing and for the first time din po siya mapapalaban sa katulad ni James Flint. Sa mga tuwid, malaking pagsubok ito para kay Campbell Hatton at siyempre dito kay James Flint din dahil siyempre sino ba namang boksingero na gustong magpatalo at bibitawan itong isang titulo na kung saan po mga kaibigan sa kanilang level ngayon, isang malaking achievement na po yan. Kaya mga kaibigan, abangan natin dahil matinding bakbakan po talaga yan. Bagamat Campbell Hatton para sa akin ang mananalo by split decision or unanimous decision, pero hindi kagulat-gulat kung sakaling malalaman na lamang natin na si James Flint ang mananalo at siya po ang kaunahang boksingero na makapagbibigay ng kaunahang dungay sa malinis na kartada ni Campbell Hatton dahil lamang po ito sa karanasan. At siyempre hindi na pag-iiwanan dito naman sa skills. Kaya mga kaibigan, abangan natin dahil itong anak ni Ricky Hatton, anak ito ni Ricky Hatton talagang nais niyang sumunod sa yapak ng kanyang ama mga kaibigan.
Kaya abangan natin, magandang laban din ito. At posible din itong mapapalaban sa mga Pinoy boxers. Dahil yung super lightweight division na yan, may mga Pilipino din tayo dyan na kasing edad ni Campbell Hatton. Oo. Isa na nga dyan, si Eman Bacosa ba yun? Super lightweight yata yung batang yon, or sa lightweight division lumalaban. Na kung saan mga kaibigan, sa tingin ko may laban po yan. Pinahinog pa lamang sa blow by blow itong si Eman Bacosa. Diretso din siya sa sa professional boxing. Kaya maganda rin yan mga kaibigan. Kung saan marami pa ng mga Pinoy na lumalaban din dyan sa super lightweight division na posibleng makasagupa nitong si Campbell Hatton sa hinaharap. Either mas matanda kay Campbell Hatton or yung kasing edad naman niya mga kaibigan na parehong prospect. Kaya abangan natin. Hanggang dito na lamang ito Pandong Sports Page. Maraming salamat po.